Georgina's POV. 1 year later, Georgina, may nagpapabigay sa'yo, at may naghahanap din sa'yo. Agad kong inabot ang isang heart-shaped na box, na naglalaman ng chocolate. Walang brand yung chocolate, kaya hindi ako familiar. Sinong naghahanap sa'kin? May mga ngiti sa labing binuksan ko yung box, at kinuha ang isang pirasong chocolate. Ang sarap, I love sweets so much. But this chocolate is the most delicious out of all that I have tasted. Ate Neslie, tikman mo ang sarap noong chocolate. Iniabot ko sa kanya yung box, at kumuha din naman siya. Kanino ba galing? Tanong ko. Habang ninunguya ang tsokolate, nang biglang nagring ang telepono ko, na agad ko din namang sinagot. You seems to like the chocolate that I made. Rizzy. Agad akong lumabas sa standby area, at agad kong nakita si Rizzy, na nakasandal sa pinto ng kotse niya, habang bitbit ang isang bouquet ng white roses. May mga ngiti sa labing lumapit siya sakin, at iniabot ang bulaklak, na agad ko din namang tinagap. Salamat Mr. Cotton Candy. I was caught off guard, when he suddenly pulled me into his warm embrace. I miss you Miss Sungit. I miss you, sa susunod nga na may business trip ako sumama ka na sakin. I hugged him back, pero agad na din akong kumalas sa pagkakayakap niya. Huwag kang ang nangyayakap basta-basta, baka kung anong sabihin ng mga nakakita sa atin. His brow arched as he changed his expression from playful to serious. I don't care, isa pa hiwalay ka na sa asawa mo. He blurted as he eyed everyone in the set. Para lang hindi kayo outdated. Rizzy Olivers is my new boss. He's the new CEO of the entertainment company that I am working with. Get back to work everyone. Sigaw niya sabay hila sakin papasok sa tent. Hindi mo pa ba ako sasagutin? 3 buwan na kaya kitang nililigiwan, and it's 1 year since your marriage with Jackson got annulled. Magpapakasal na nga siya ulit hindi ba? Saglit kong inilapag sa mesa yung bouquet na ibinigay niya sakin, bago siya hinarap. Hindi naman dahil kay Jackson, kaya hindi kita masagot, it's just that I am not yet ready, humihilang pa lang yung sugat ko. I pause and caress his face. Rizzy, trust me, if I get a chance to love again, I would choose you, but not now, kasi yung puso ko hindi niya pa kaya. He smiled at me, as he kissed my forehead. My relationship with Rizzy, right now is a bit complicated. I like him, I do, and I want him by my side always, but I guess this emotion is not just enough for now, pero alam ko sa sarili ko, na konti na lang at mapapalitan niya na si Jackson sa puso ko. I'll wait for your heart to be ready Georgina. I will wait for you, because honestly, I don't want someone else to own this little thing beating inside me, that everyone called heart, but I prefer calling it Georgina's possession. Niyakap ko na lang siya, para itago mula sa kanya, ang pamumula ng pisngi ko, dahil sigurado ako, na pag nakita niya ang mga yun, ay walang humpay na naman niya akong aasarin. Agad akong napabitaw mula sa pagkakayakap sa kanya, nang biglang tumikim si Ate Neslie. Mr. C, magsisimula na po yung shooting para sa music video, kaya hihiramin ko na si Georgina, ibabalik ko din siya sa'yo, huwag kang mag-alala. Tumango lang naman sa kanya si Rizzy, at hinayla na ako ni Ate Neslie papunta sa set. Hoy Georgina, umamin ka nga sinagot mo na si Mr. C, no? Pang-e-ikas sakin ni Ate Neslie, habang kinokontor yung pisngi ko. Hindi ko pa siya sinasagot, friendly hug lang yun, huwag kang malisyosa. Sagot ko sa kanya, na ikinairap niya lang. Nasa kalagitnaan na kami ng pagsushoot ng music video, para sa bago kong album, nang bigla na lang yun pinatigil ni Rizzy. Iniabot naman sakin ni Ate Neslie ang isang robe, at agad na kaming lumapit kay Rizzy, na sinisigawan ng director. Anong problema? Nagtatakang tanong ko sa kanya, saglit niya akong pinasadahan ng tingin, bago niya binalingan ang director. Music video ang gusto kong i-shoot nyo, hindi porno. Agad kong hinawakan ang braso niya, para mapakalma siya. He have his anger management issue, kaya naman pag nagalit siya wagas. Ano ba kasing problema mo? Hindi ko na din napigilan ang mapasigaw, dahil sa inis, para kasing sira bigla-bigla na lang nagagalit ng walang dahilan.
Look at yourself, you're naked. Nauutol na sambit niya, sabay iwas ng tingin sakin na ikinatawa ko. Dahilan para manggunat ang makakapal niyang kilay. Risi and Jackson is different from each other, I shouldn't compare the two of them. Para sakin ang revealing na niyan, change your clothes into something else, or hindi ko papayagan na may release yung music video na yan. Pagbabante niya pa, bago mag-walk out sa set na ikinairap ko sa kawalan. Gawan niyo nagparaan, na mahanapan ng ibang damit si Georgina, para sa music video niya bukas. Rinig kong utos ng director sa mga stylist, nang makalabas ako sa dressing room, at makapagbihis ng damit. Kita na lang po tayo bukas. Tumango lang siya sakin, at naglakad na ako papunta sa parking lot, kung saan naghihintay si Risi. Ang dami mong arte imbes na matatapos na kami ngayon. I utter as I'll fasten my seatbelt. I heard him sigh as he start the car's engine. I don't feel sorry about your liar. Pinuprotektahan ko lang naman yung akin. He reasoned out. Ang possessive mo, alam mo ba yun? Wala pang ang sayo, pero wagas ka na kung makapagmarka ng teritoryo. Hindi ako nakahubad, Mr. Olivers, it's a see-through type of cloth, at saka hindi naman masyadong revealing yung damit Napabuntong hininga na lang siya, he somehow possessed some traits, that Jackson have, pareho silang overprotective. Agad akong napailing dahil sa naisip kong yun. He weakly smiled at me, as he start driving. San mo ba gusto kumain? Tanong niya sakin, habang nagmamaneho. Ikaw na ang bahala, pero gusto kong kumain ng steak, isang buwan na din yung lumipas simula nang huli akong makakain nun. May alam akong lugar na nagsiserve ng masarap ng steak. He retorted, dala na rin sa pagod ay nakaidlip na ako, nagising na lang ako nang marahan niyang tapikin yung braso ko. Andito na tayo, gusto mo ba ay take out ko na lang? You look tired. Suhestyon niya, agad ko namang iginala ang tingin ko, at mukhang maganda ang ambience ng lugar, agad akong umiling sa kanya at ngumiti. Okay lang, Terena. Pag-aaya ko sa kanya sa loob. Masaya kaming kumakain, at nagkwentuhan, nang mapatingin ako sa entrada ng restaurant, at halos mabato ako sa kinauupuan ko, nang makita ko kung sino ang pumasok mula doon. It was Isabel and Jackson. Agad na nilingan ni Risi ang tinitingnan ko, dahilan para mapaiwas ako ng tingin. Are you feeling comfortable? Gusto mo na bang umuwi? Nag-aalalang tanong niya sakin, habang pinipisil ang kamay ko. I immediately shook my head. Okay lang, pupunta muna ako sa restroom. Losing someone hurts, but if you truly love them, you should let them go, and believe that one day you'll be united. Napatingin ako sa matanda na nagsalita sa likuran ko, she smiled genuinely at me. Balang araw, hiha. She let her sentence hang in the mid-air as she leave. Ano ba ang tinutukoy niya? Paglabas ko ng CR, ay agad kong napansin na nakatayo sa harap ng mesa namin si Isabel at Jackson, pati ang ilang staff ng restaurant, habang prenteng nakaupo si Risi, na para bang wala siyang pakialam sa paligid niya. Napatayo lang siya mula sa kinauupuan niya, nang makita niyang papalapit na ako. Anong nangyayari, tanong ko kay Risi. Instead of answering my question, he possessively wrapped his arm around my waist and pulled me closer. Asked their staff, he whispered. I turned to look at the staff, who immediately apologized. I'm sorry ma'am, but this table was been reserved by Miss Isabel, but my employee let you occupy it. Paliwanag ng manager ng restaurant. Ganun ba? Lilipat na lang kami ng table. Nakangiti kong sagot. All tables were occupied, sanggit. Naiinis na singit sa usapan ni Risi. Saglit. Akong napatingin kay Jackson, na wala man lang kahit na anong emosyon sa mukha. I guess Georgina and his friend may live, dahil sa amin naman talaga naka-reserve ito, hindi ba? Nakangiting wika ni Isabel. Hindi niya ako friend, I'm his fiancé, at bakit hindi kayo ang lumipat sa ibang restaurant? Sabat ni Risi, na halatang malapit na talagang magalit. Hinawakan ko na lang ang kamay niya, at pinisil yun. Risi, I guess we should leave. Aangal pa sana siya, nang panlakihan ko siya ng mata, hihilahin ko na sana siya paalis, nang biglang magsalita si Jackson. Georgina, we can share the table, if your boyfriend insisted to stay. What do you think you're doing?
Isabel hissed at him, aalis na kami, salamat sa pagsira ng date namin ng fiancé ko. Wika ni Rizzy, na ikinalaki ng mata ko. Engage na kayo. Walang emosyong tanong ni Jackson. Saka niya, oo, okay, let the four of you share this table. I cut Ted Rizzy off, at nauna nang maupo, this is awkward. No one knows that the two of you were engaged. Wala naman kasing naibabalita. Pagbasag ni Isabel sa katahimikan sa pagitan namin. We want to keep it private. I didn't know that the future president's wife is so interested on the ex-president's wife. Sagot sa kanya ni Rizzy, na may halong pambabara, kaya pa-impol ko itong sinuko. Ikakasal na din kayo next month, hindi ba? Nakangiting wika ko, bakit ba ako pumayag na mag-share kaming apat sa mesa? Yup, you wanted to attend. Sabay-sabay kaming napalingon kay Jackson, na biglang nagsalita, but this time, nakangiti na siya samin. Pardon, I don't think that's right. Beside my wife is too busy to attend her ex's wedding. Tiimbagang nasagot ni Rizzy, na halatang nagpipigil na ng galit. Oo nga naman honey, ex supposed to exit on their past relationship life. Singit ni Isabel sa usapan ng dalawang makong, at para bang may gusto siyang iparating, dahil sa paraan ng pagtingin niya sakin, na talaga namang ikinainis ko. Really Isabel, ex is supposed to exit on their past relationship life, but you didn't do it on Jackson, right? Hindi ka umalis sa buhay niya, at nagkabalikan kayo. Parang bulang nawala ang mga ngiti sa lobby niya. At mas lalong nabalot ng tensyon ang paligid niya. Well, in our case, we proved that true love never dies. She retorted before she sarcastically smiled. But the greatest love can bury that first love, and I don't think you are the president's greatest love. Matapos ni Riz sabihin yun, ay hinailan niya na ako patayo. It was nice having dinner with you. He bid before we walk out of the restaurant. Hoy, anong fiancé ang pinagsasabi mo dun kanina? Sito ko sa kanya nang makasakay na kami parehas sa kotse niya. Bakit sinakyan mo din naman ah? Isa pa, ayokong magmukha kang kawawa sa harap ng ex-husband mo. Seryosong saad ni Riz, habang minamaniobra ang kotse. Hindi nga ako nagmukhang kawawa, pinagmukha mo namang rebound ang sarili mo. He glanced at me for a while before he smiled. That's fine, I don't mean, but I do. Pagtatapos ko sa sasabihin niya. Hindi mo ba alam kung gaano ako na-guilty sa ginawa mo kanina? Isa pa, you lied at them, ayokong mapasubo na naman sa isang biglaang kasal. Then let's take it slow, be my girl then marry me. The next day, he kidded kaya agad ko siyang hinampas sa braso. Baliw ka talaga, natatawang sigaw ko sa kanya, baliw sayo, he blurted sabay kindat. After half an hour we arrive at my condominium's parking lot. Nauna naman siyang bumaba ng kotse, at ipinagbukas ako ng pinto ng kotse. Good night Ms. Songgit, I love you. Nakangiting sambit niya, bago magsara ang pinto ng elevator. Pusarya na sana ang pinto ng elevator, nang iharang ko ang braso ko, dahilan para muli iyong bumukas. Mr. Cotton Candyman, I called him, and he immediately turned to look at me. May nakalimutan ka. Wala akong nakalimutan, may gusto lang akong sabihin sayo. I paused for a moment and smiled, genuinely at him. Oo ang sagot ko sa matagal mo ng tanong. Saglit pa siyang napaisip, bago nagliwanag ang mukha niya. Yes as in yes. Girlfriend na kita. Bakas ang kasiyahan sa boses niya. Oo, nakangiting sagot ko, bago sumara ang pinto ng elevator. Agad na bumungad sa akin ang nakapamiwang na si Ate Nestle. What? Pagtataray ko sa kanya, pero dinuro niya lang ako at iniripan. Kayong dalawa ni Mr. C. Anong pumasok sa utak nyo, at nag-dinner kayo kasama sila Jackson? Paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ko sa kanya sabay hihas sa sofa. It's all over the news, Georgina. Bahagya akong sumandal sa sofa, at ipinatong ang aking paa sa center table. I have moved on. I blurted out of the blue and I heard her gasp. Are you for real? Gulat na tanong niya sakin, habang nagsusuklay ng buhok, muli akong nagmulat ng mata at hinarap siya. I'm certain of it.
Nung makita ko si Jackson at Isabel na magkasama kanina, the awkward and the tension is there, but I felt no pain at all. Mahigpit naman akong hinagkan ni Ate Neslie, at malapad na nakangiti sakin. Finally naka-move on na ang alaga ko, so ibig sabihin yan may chance na sayo si Fafacy. Bahagya naman akong napatawa dahil sa sinabi niyang yun. Kami na ni Cotton Candyman. A smile unknowingly crept into my face, as I remember that thought. This is the beginning of everything. Let it hurt, let it bleed, let it heal and let it go. My phone rang from my pocket, that I immediately answer, only to find that it was Rizzy calling. This will be an unforgettable night of my life, Georgina, I love you. Wika ng baritono niyang boses sa kabilang linya ng telepono. I hope so. Good night, Mr. CEO, and tonight, for the first time I'll fall asleep with you in my heart. Ilang segundo siyang walang imek, pero ongoing pa din naman yung tawag. Alright, have a good night. Sweet dreams and a pleasant morning. He ended the call, at dumiretso na ako sa kwarto. Kasalukuyan akong nagsusuklay ng buhok, nang biglang tumunog ang cellphone ko. It was a message from an unknown number. Do you know how it hurts when the person you treated as your world and your universe suddenly stop loving you to love someone else? Yun ang sabi sa message, nakaramdam ako ng pamilyar na lungkot nang mabasa ko yun. Yeah, I know how it hurts. It freaking hurts so bad. Mahal na Diyosa, hinahanap ka ng isang demigod sa sala, bumangon ka na dyan. Sigaw ng matinis na boses, na siyang bumulabog sa tahimik na umaga ng dalaga. And yes, it was her one great manager, Neslie Perez. Imbes na bumangon siya, ay mas nagsumiksik pa siya sa kumot, at pilit na pumikit. Ate Neslie naman, pwede ba? Inaantok pa yung tao, wala naman tayong schedule ngayon, gustong gusto kong matulog. Ungot ng dalaga, sabay takip ng unan sa mukha niya. She's been an artist for 10 years now, pero araw-araw pa din nilang pinag-aawayan ang paggising sa umaga. Neslie is an early bird type of person, while Georgina prefer to lay all day long in her warm comfy bed, if no one dares to wake her up. Let my baby sleep, Neslie, maghihintay na lang ako sa baba. Ani ng isang pamilyar na baritonong boses, dahilan para mapabangon siya nang wala sa oras. Rizzy, anong ginagaw mo dito? She stopped talking for a moment, at napatikip ng unan sa mukha ko, na ipinagtaka naman ng binata, at ng manager ko. What's the matter? He worriedly asked at bahagyang lumapit sa may paanan ng queen-size bed, na kinauupuan ng nobya. Nothing, it's just that. She let her sentence hang in the mid-air, na para bang nahihiya siyang sabihin ang kasunod nun. Tell me baby please. Anong problema do you want me to leave? Malambing niyang tanong sa dalaga. Sige, dun lang ako sa kabilang kwarto. Nag-aalangang singit ni Neslie sa usapan ng dalawa. I don't want you to leave, kaso lang ang pangit ko kasi sa umaga, lalo na pag bagong gising ang bloated ng mukha ko. Parang batang wika ko. Dahilan para mapahagikak ang binata. Dahan-dahan naman siyang nagangat ng tingin sa binata, na humahagalpak na ng tawa ngayon, kaya naman inihampas niya na rito ang una na pinantakip niya sa mukha kani-kanina lang. What's so funny? Pikan na tanong ko sa binata, na pilit pa ding nagpipigil ng tawa. Sorry, ikaw kasi, who told you na pangit ka sa umaga? As far as I know, palagi kang maganda, na kahit si Aphrodite at Kara may insecure sa kagandahan mo. Inirapan ko na lang ang binata para itago ang kilig na kanyang nararamdaman. Nambola ka pa, hala sige dun muna ako hintayin sa sala, mag-aayos lang ako ng sarili saglit, at baba na din ako. Nakangiting wika ko, habang tinutulak palabas ng pinto ang nobyo. Do you want me to cook breakfast for you? He asked while wriggling his brow. I would love to, pero alam kong, may kapalit yan eh. Nakapamewang na sagot ko. He then chuckled at her statement. A morning kiss will do. Nakangising wika nito, at ngumuso pa. He was just kidding, that's why he was caught off guard, when Georgina gave him a peck on his lips. I kiss you already, you may now leave, and cook my breakfast, Mr. CEO. Ang bango naman yan.
Inipon ako ng maabuti ng nobyo na nagluluto ng mga pagkain para sa agahan. It was just the two of them, who will eat breakfast, but he cooks lots of food, that it almost looked like they were celebrating a fiesta. Andito na pala si Miss Sungit. Naupo na ako, at nakangiting pinagmasdan ang mga pagkain na nakahain sa harap ko. Ang dami mo na namang niluto, may balak ka talagang patabain ako, no? Natatawang sambit ko, habang nilalantakan ang Caesar salad. Definitely, para pag mataba ka na, mawawalan ka na ng fans, at hindi ka na sikat, para mapilitan ka ng magpakasal sakin. Pagbibiro ng binata, sabay lapag ng isang plato ng omelet, at naupo na din. Rizzy, Ham, pwede bang wag mo munang bangitin ang kahit na anong tungkol sa kasal, para kasing nagkaroon na ako ng phobia sa mga kasal, at pag-aasawa na yan. Seryosong wika ko, habang mataman na pinagmamasdan ng binata. He just nodded at her, as they continue to eat their breakfast. What should we do now? Tanong ko sa binata, habang nakaunan ako sa lap nito, at nakahiga sa couch. Since you don't want to go outside, movie marathon na lang tayo. Nag-aalangang wika nito, na agad ko din namang sinang-ayunan. I want to watch Disney films. Nakangiting, wika ko, habang ipinapakita ang iba't ibang CD, na puro Disney princesses. If that's what you want, my princess. Matapos may salang ang CD sa DVD player, ay naupo na ako sa couch, habang kumukuha naman ng popcorn si Rizzy sa kusina. Who would have thought, that this terror CEO of Star Entertainment, is just a mere under to his girlfriend. No one, right? Cotton Candy Man, bilasan mo, nagsisimula na yung Cinderella. Sigaw ng dalaga mula sa sala, wala sa sariling napangiti na lang siya. It's kind of funny to think, that a 29 years old woman, loves to watch Disney movies. I thought you were kidding, you're liar, when you told me that you wanted to watch those. Nakangiwing wika niya, habang nakatingin sa TV. Georgina smiled lovingly at him, sabay sandal ng ulo sa balikat nito. I was 9 years old, when my past entertainment offered me to become a celebrity. Since then, I wasn't able to live a life, a normal life. She murmured while watching. Marahan naman niyang hinahaplos ang buhok ng dalaga, habang nanunood at nagkwento ito. I wasn't able to watch those princesses, or even play with dolls, ni hindi ko nga naranasan ang makapaglaro, kasama ang ibang bata. He somehow felt pity for her. Everyone wants to be her, pero hindi nila alam, kung gaano kahirap ang maging ako, at yun ang isa sa mga dahilan, kung bakit niya nagustuhan, at minahal ang dalaga. Nang matapos ang Cinderella, ay Peter Pan naman ang sunod nilang pinanood. Just think of happy things, and your heart will fly on wings. Sungit, sabi ni Tu, just think of happy things, and your heart will fly on wings. I thought of you and me forever, and my heart fall harder for you. Hirit ni Riz, na ikinatawa nilang dalawa. Ang corny mo talaga. Pang-aasar sa kanya ng dalaga, bago nito ulit tinuon ang atensyon sa pinapanood. Out of nowhere she suddenly thought of Jackson. All along the way she thought, that she was his Wendy, but maybe she assumed too much. Because at the end of the day, she was just his Tinkerbell. Ingat ka sa pag-uwi, salamat sa araw na ito, nag-enjoy ako. Nakangiting wika ko, bago isara ang pinto ng kondo. Naupo na lang ulit ako sa couch, habang hinihintay ang manager ko, na may pinuntahan. Her phone beeped and she immediately read the messages. From Nestle, lock the door and be safe, I won't go home tonight. She sighed and stand up, when she heard a knock from the door. Agad ko yung binuksan, at laking gulat ko, nang makita kung sino ang nasa tapat ng pinto ng condo unit ko. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.